ang takip siling, gaya ng mga pasakit sa damdamin. Ngunit kailangan ng langit. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Good evening po. Magandang Wednesday evening po sa ating lahat. At tayo po ay magsasama-sama na naman po ngayong gabi. Praise God. At salamat po doon sa mga patuloy po na nag-greet sa atin. Sobrang dami. Hindi ko kayo makakuan. Babatiin ko na lang po lahat ng mga nag-greet, no? Na blessed evening din po sa inyong lahat. Doon po sa nag-share ng ating pong live streaming. God bless you po. Maraming salamat po. Nag-check nga po kami kanina ng account sa page natin. We are talagang grateful for meron na po tayong 3,000 followers sa page ng Apostolic Church of Jesus the Messiah. At amazing dahil tumataginting na 70% ay nasa age bracket ng 20s, 40s na mga kababaihan, kung di ako nagkakamali. Hindi ko alam paano nagawa ng Facebook yun, pero nandoon po lahat nakakuan, bin-break down nila. So maraming salamat po doon sa mga nanunood, at salamat talaga sa 3,000 na talagang nag-subscribe nag-follow na sa atin. Sama niyo po kami sa prayer dahil alam niyo po, medyo shaky po kasi ang situation ng Facebook ngayon. At ang daming mga pagbabago, tapos medyo hindi kaya kung luluobin ni Lord, mag-upgrade po kami ng mga systems, yung mga sumusuporta po sa amin dyan sa abroad at maging dito sa Pilipinas, tumutulong po sa gawain ito ng Bangon Sundalong Kristiyano. Lahat po ng tulong ninyo ay makaka-help up para po kami makabili ng napakarami pa po. I-advance po na po namin ng aming mga laptop para ito po ay inyo pong makita. Magkakaroon po kami ng bagong segment. Hindi ko pa ma-announce ngayon dito, pero magkakaroon po ng bagong kakaibang klase na presentation sa YouTube. So abangan po ninyo yan dahil pinagdarasal at pinoprograma na po, pinaplano na po namin paano natin magiging successful ito, no? Praise God. So please, samahan niyo po kami sa pag-pray ng yung sa media namin ay magiging talagang i-bless kami ng wisdom at skill dahil magle-level up na po tayo. Okay, praise the Lord. 67% po ng viewers, sabi dito, ay mga female sa age bracket po ng 20 and less than 40 years old. Parang ganun, 24, 40, kaya nga hindi ko masabi yung eksaktong kwan. Pero sinabi ko pong less 40 kasi wala pa sa 40, nasa 20s and 30s. Hindi ko alam paano na kuan ito ng Facebook, pero gumawa po kami ng matinding kasi isa pa rin po na problem natin, yung iba gumagamit ng laptop, hindi nyo kami makita dahil due to copyright infringement. Nako, baka na naman ma-infringe tayo dahil parang yung music na yan hindi Tagalog yan, parang Maranata yan. Oo, kaya yun lang po yung problema, marami pong hindi namin maintindihan sa Facebook ngayon. Mga kapatid, mga sister, tama ba? Kasi manotice ninyo pati po yung mode ng pagkuha namin sa streaming, hindi na po horizontal o landscape, portrait na po. Ay ginawa na po namin lahat na magagawa namin paano po maibalik, pero napakarami po talagang mga changes. Okay, so magandang Wednesday evening po sa ating lahat. Bagaman alam naman talaga natin, sinasabi ko na lang maganda, napakalungkot po ng mundo dahil nga po sa ilang araw na pong gera sa gitnang silangan. Hindi pa tapos sunod-sunod talaga, 2 taong COVID, lockdown, takot at pangamba ng mga tao sa na naman susunod. Tapos nagkaroon ng Ukraine at saka Russia na hanggang ngayon hindi pa rin po tapos yun.
hindi pa po tapos yun. Hindi pa po naresolba yung problema na yan doon sa Ukraine saka sa Russia. At marami nga. At alam nyo nga po, itong October 14 ng alas 10 ng umaga, parang patanghali, dyan po sa Washington DC, nagkaroon po ng solar eclipse. Pati po yung galawan ng mga planeta at mga bituin, so may mga nakaschedule po tayo na both solar and lunar eclipse, mga minamahal. So itong October 14, nitong October 14, natunghayan po ito sa Washington, doon pa naman sa capital mismo ng Amerika. Okay, so mga kapatid, ini-encourage po namin ng bawat isa na samahan kami sa prophetic. Yun naman talaga yung major ko, mga minamahal. At sabi nga, i-apopis na po natin ito. Anong bibig sabihin ng apopis? I-reveal na nga po ng Panginoon by the Holy Spirit kung ano po yung mga iba pang mga programa ng Diyos, both sa church at saka po sa mundo. Okay, so sabi ko nga po, 2 Wednesday tututok po tayo. Hindi ko po alam kung matatapos ko po ngayong gabi. Posibleng masundan na naman ito sa susunod na Wednesday ng another prophetic setup. Okay, so sama niyo po kami sa prayer. Europa, gitnang silangan, stay safe. Please continue na i-pray natin ang mga kapatid nating Israelita, mga Pilipino at ang iba pa pong mga tao doon, dahil at i-pray din po natin ang Pilipinas kasi parang bumabalik na naman po yata itong may isa sa mga prophetic na nakakatakot ngayon Dito ko nagbibiro kaninang madaling araw na pinapakinggan ko po yung mga propeta. Ang paglitaw muli ng mga terorista. Alam niyo po yun mga minamahal, nakakatakot po na salita yan. So parang hindi napansin yan, pero ito, nagpakitang gilas na naman. Parang ilang taon lang nagpahinga yung ISIS. At yung ISIS ay naramdaman sa buong mundo, mga minamahal. Sinimulan yan sa gitnang silangan, pumunta nga ng Europa, nakaabot nga hanggang Marawi, di ba? Dito sa Mindanao. So i-pray po natin ang intelligence community ng gobyerno, ng mga gobyerno ng bansa, na wag naman po sanang magpakakumpiyansa. Israel na po yan, nangunguna po yan, number 1 when it comes sa military intelligence, number 1 po yan. Sa government intelligence, walang tatalo dyan, number 1 yan. Walang sinabi yung CIA ng Amerika at saka yung MI department ng United Kingdom, kasi may kanya-kanya po yan nangunguna po sila, and yet naisahan sila. Amazing, dahil hindi sa isang lugar. Tama yung pinag-uusapan natin kanina planadong planado yung air, yung terrain, yung water, sabay-sabay, kaya nag-cause po na nawa sa Christianity. Hindi po mangyari to, baka kaya nga ini-encourage ko po yung bawat isa, hindi porke okay, balik na tayo, kanya-kanya na tayong simbahan, kanya-kanya na tayo takbo dito, takbo doon, para tayong mga, sorry po sa salita, hindi po magandang pakinggan. Para ba tayo yung mga baboy na nakawala sa koral, mga minamahal, na napakahirap pong habulin ng amo dahil kanya-kanyang takbo, takbo dito, takbo doon. Parang kasi lumaya tayo after ng pandemic, mababait tayo ng pandemic pero pagkatapos nag-iba na naman, kung hindi man tayo hopefully nabawasan lang sana yung kasamaan yung kalokohan, pero yung iba nadagdagan pa. Nako po, wag naman po naman, dahil hindi pa po tapos. Wag tayo makikipaglokohan at makikipagbiruan sa mga propesiya ng Biblia because ang Diyos hindi po nakikipagbiruan sa atin yan. Kaya mabuti na lang pinagbibigyan pa tayo, pero alam nyo, may panahon na i-deal talaga lahat yung mga bagay na yan, yung mga bagay. Di ba sabi nga sa Revelation 22:11, manatili. Ano ba talaga yung, di ba sinabi natin ito last Wednesday, Yung last Wednesday, pinag-usapan natin na ano ka ba, nasaan side ka ba? Ikaw ba ay pro o ikaw ba ay anti? Magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. God is not playing games with us, and we should not be playing with God, especially sa church at saka sa Christianity. Ngayon po, napakaraming mga Christians na wala na pong takot sa Diyos mga minamahal. Imbis na mag-share ng gospel, busy sa social media kung ano-ano mga gossip yung kinakalat dyan. Naku po,
Matakot po tayo sa Diyos. Hindi po nakikipagbiruan ng Diyos. Baka isang araw, iiyak-iyak tayo dyan. Mga minamahal. Please. Ay, yung church nila Pastor Rick, nila Prophet Rick, na ayoko dyan kasi warning ng warning dyan. Alam niyo po, a warning church is a caring church. Ang simbahan na puno ng warning ay puno ng pagmamahal yan. Kasi iniingatan ka. Pinapaalalanan ka. Pag hindi ka na winarningan, nako, delikado na po yun. Makakatakot po pag wala ng warning. Magkakanya-kanya na po tayo. There will be disorderliness. Ano po? Sabi ng Bible. Yan na. Revelation 22:11, he that is unjust. Kung magpapakabaluktot ka, manatili ka na lang baluktot. Sabi po. He that which is filthy. Kung gusto mo maging marumi, di maging marumi ka. But the righteous and the holy, let him be righteous still. Let him be holy still. Para sabi ng Panginoon, behold, alam niyo may magkakarugtong yan Kung di ako nagkakamali, dyan sa chapter na yan, may makarugtong, magkakadikit na yan. Behold, I come quickly and my reward is with me. To give every man according as his work shall be. Bakit ganito ang takbo nito, Pastor Rick? Sinasabi ni Lord dito, huwag niyo akong lilituhin. Dahil ibibigay ko sa bawat isa kung ano ang nararapat na reward. Yun ang sabi. Kung ano yung nararapat na reward, yun ang ibibigay ko. Kaya kung gusto mo ng righteous reward, yung reward ng righteous man, yung reward para sa holy man, dapat maabutan kita na righteous at holy. Kung ayaw mo naman ng kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mo kong lilituhin. Kung ano ka talaga, maging ganun ka para alam ko kung ano ibibigay sa'yo. Hindi po galing kay Pastor Rick yan. Hindi pa po ako tao Diyos ko, napakatanda na po naman kaya ng kasulatan na yan. Ano po, ilang daang-daang, if not libong taon na po ang tanda niyan. Kahit yung mga lolo natin sa talampakan na tuhod, hindi pa po inaanak niyan. Biblia na po yan. Ano ho? So, ngayon nakikita po natin, mga bulkan, active lahat, ang mga lindol, ang mga bagyo, puro mga super, pati ang economy ng mga bansa, bagsak, kahit saan ka pumuntang bansa ngayon, mga minamahal. Kasi naging kultura na natin na mahirap ika dyan sa Pilipinas, kaya mag-abroad tayo. Pero nakikita ninyo, sa gulo na ngayon na nangyayari all over the world, minsan napapahamak pa. Wag naman sana, hindi, wala naman nagdarasal na may mapahamak. Kaya lang, titignan po na natin palagi, let us be reminded na hindi po sa geografiya ang blessing natin nakasalalay. Ang ating pong blessing ay nakasalalay sa provision ng Ama nating nasa langit. Hindi po tayo nagsabi na Our Father in UK, hallowed be thy name. Our Father in America, hallowed be thy name. Our Father in Australia. Hindi po ganon. Sabi mga anak ng Diyos nag-ooperate sa faith. Yan yung isang factor na ang faith po kasi ay resulta ng palagi ang patuloy kang nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi mo nabibili ang faith sa kung saang department store, drugstore o bookstore. Mga minamahal, wala po silang binibenta niyan. Mga minamahal, kahit ano pa pong pasukan ninyong store, wala po kayong mabibiling faith. Pwede kayo makakita ng fake, pero wala kayong makikitang faith. Because faith is a supernatural virtue. Sa Bible, pag inaral mo yung faith, this is something na kumbaga kung sa atin pa ng mga physical na tao sa mga ugat natin may nananalaytay na dugo, tumatakbo yung dugo, may white blood, may red blood, etc. etc. Kung ano pa yung mga components ng plasma, sa espiritu ng Panginoon, parang dugo nila yan. Hindi po yan yung likido na kulay pula, but this is a supernatural divine virtue na nananalaytay sa pagka-Diyos ng Diyos na biniyayaan tayo na maka-receive through the Holy Spirit and through the holy words of God. Kaya nga faith cometh by faith cometh by hearing and hearing the word of God. Sinabi po yan sa, kung di ako nagkakamali, Romans. Dalawa yan Bakit ba na dumarating yung faith when we hear the word of God? Tinawag po ni Pablo yan na ang word of God ay tinawag niya rin pong word of faith. Same chapter din. 10:17 ng Romans. That is the word of faith. Sa Greek, ang word po nito ay rema. So bawat salita ng Diyos na totoo, galing sa Espiritu ng Diyos, buhay po yan. Buhay na punla po yan. May laman yan na
kayang salatin ng kamay ng tao. And it's a very powerful Romans 10:8. So nagtalon tayo from Romans 10:17. Tama ba 'yung kanina 10:17, no? So matras tayo ng how many verses backwards. But what does it says? Sabi, what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Yung word of faith, yan po dyan galing yung word na rema. Buhay na salita. Salita ng Diyos na may hininga ng Diyos. Salita ng Diyos na may espiritu, may isip. Buhay po. Bawat salita ng Diyos na totoo. Ulitin ko po. Bawat salita ng Diyos na totoo, buhay po yan. May power po yan. Kaya po niyang magpagaling. Kaya po niyang gumawa ng milagro sa buhay natin, mga minamahal. So wag natin luluko-lukuhin o babaliwalain o tatawa-tawanan lang yung salita ng Diyos na totoo. Yung totoong salita ng Diyos. Hindi po salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Dahil may hininga at may espiritu po ng Diyos yan. Sabi ni Lord, hindi babalik yung salita na lumalabas sa aking bibig. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return to me void. Hindi babalik yung bawat salita ko na walang laman, o walang saysay, o walang nagawa, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper. It will be fruitful. It's going to produce results to whomsoever or where to I sent it. Kung sino man o kanino man o saan man ko ipadala ang aking salita, kikilos yun doon at may tatrabahuin. So mga minamahal, maraming salamat sa mga nanonood sa atin na nagmamahal sa salita po ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy, kasi prophetic po, pray po muna tayo. Siyempre, higit sa lahat, Father in heaven, Almighty God, in the name of your Son Jesus and the Holy Spirit, salamat sa time na nagkakaroon pa kami ng ganito, Lord, na interaction. Kahit hindi kami physical ang fellowship, ito, from this point, from here, Lord, dito sa lugar na ito, hanggang sa iba't ibang lugar ng mundo, tahanan, tanggapan, o kung nasaan man na mga nanonood, I pray na maging isa ang espiritu po namin, Lord. Mangusap po kayo sa bawat makakatanggap na ang respond ay humility at submission, hindi po mockery, Lord. So I pray, oh God, dahil alam naman ninyo, Lord, you know at nakikita ninyo kung sino yung nagmamak and tinitreat ang word ninyo with contempt. May warning kayo sa word na do not treat my words with contempt. Do not treat prophecies with contempt. So Lord God, I pray na bigyan niyo po kami ng tamang espiritu ng paggalang sa lalo na pagsalita na po ninyo ang pinag-uusapan, Ama. So I pray, oh God, na hindi ito babalik sa inyo. It will give light sa aming mga puso na sa panahong ito ng iniquity and lawlessness and disorderliness, hindi po kami magalaw, Lord. So thank you. Bless everyone in Jesus' matchless and holy name we pray. Amen. Yeah, sabi 1 Thessalonians 5:20, do not treat prophecies with contempt. Ganun, no? So it's please lang po, warning po, no? Pagsalita ng Panginoon, wag natin ikuhakuan yan. Parang wawalang galangin. Okay? Okay, punta po tayo. Now, last Wednesday, kasi alam niyo po, ang word ng Panginoon, pure yan. Your word is pure. Yung salita niya, pure yan, ha? At saka buhay at powerful. It is pure, it is powerful, and it is alive. It is living, it is life-giving. May hininga ng Diyos yan. So, ngayon, mga minamahal, last Wednesday, sinabi po natin yung reset. At ito po ay 2 years pa lang before dumating ang 2020, 2018, dinidiscuss na po ito sa both sa political at prophetic communities. Sa political sphere, na-anunsyo na ng mga bansa. Matagal na po nilang ina-anunsyo ito na pagdating ng 2000, there will be a new world order. But for the sabihin po natin, yung kabuuan, yung kakompletuhan ng New World Order, meron pa po yan silang segment by segment, phase 1, phase 2, phase 3, parang ganoon, para then all you know na lang nandyan na. Okay? So hindi natin alam kung anong phase na po tayo, but in the 90s, ina-anunsyo na po yan even ng mga gobyerno ng mga bansa that there is going to be a one world
It's called globalization back then. Globalization, isang mundo na lang, one world. Kikilos yan to have a one world government. And of course, crisis o mga issues and mga events ay mangyayari para to help form and shape itong plano na to. So most of this from mga minamahal, itong mga attack na ito, from the terrorist attacks and all this, sabihin natin, bloody, needless wars, walang kakwenta-kwenta mga war na ito, from the wars and all the attacks and terrorism and the attacks and the acts of terrorism, ito pong economic recession hanggang sa pandemic, it's all planado po ito nila. So mga minamahal, okay? Plan attack, plan terrorism, plan economic collapse, and pandemic, mga minamahal. Planado po nila lahat yan, okay? Para mag-materialize. Pero sandali, di ba? They may plan it for evil, but the sovereign and almighty God, the heavenlies, iaalaw yan then para yung purpose. Okay, sabi nga ni Joseph you thought evil, there was behind and the driving force, bakit nyo nagawa yung karumaldumal na yun sa akin? Because may thoughts of evil, may intention kayo na masama. But sovereign God ay in-override. He meant and used it for good to bring to pass. I mean, Genesis 20, talon ninyo sa Romans 8:28. 8:28, 8:28. For we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. So, in everything na lang. Sabi ng Bible, in everything. Give thanks. Mahirap, ano? In everything, give thanks. Okay lang sana kung in good things. Happy times. Hindi. In everything. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, it involves us. Very personal po yung dating. Concerning you. Hindi sinabing concerning us. Concerning that all. Kasama po yun sa 2020. And ito, ang unang-una, bumulaga. One word. Isang pindot lang ng red button ng World Health Organization. Isa lang tao nagsabi na we are now declaring the world under pandemic. Okay? Kasi redundant na pag sinabi mong global pandemic because the word pan means global. So pag sinabi, para mo sinabi na international, global, universal pandemic, nako, napaka-OA na po pakinggan, mga minamahal. Sumobra-sobra na, nag-overlap na. So when you say pandemic, it's an epidemic, it's an outbreak ng disease that went kaagad na uncontrollable, halos spread out. At any rate, mga minamahal, punta na po tayo dito na sinabi ni Lord, magkakaroon po ng transition. At alam niyo po, dito ginagawa na po natin in syllabus form, mga minamahal, kasi hindi naman namin kayo dinala sa isang lugar lang na okay, lahat ng mga kapatiran, okay, ito yung kuha natin, ito yung andyan, nakakalagay na, pinaliwanag na din po dyan, 1660s. Kasi the word pan, di ba? Kaya nga yung pan-am, di ba? Naalala po ninyo, the word pan is Latin yan which means kabuuan. Okay? So, at any rate, dito muna tayo sa transition. Ano ba yung transition? Yung word na transition is, magkakaroon po ng review lang po tayo, review, recap. The process or a period of changing from one state or condition to another. So, sa transition, expect magkakaroon po talaga dyan ng, ito na nga, dinrect down natin yung transition na po, there's going to be a move of God, come and goes, closing and opening, old ones, new ones, mga minamahal, ganun, no? There will be bye-byes and farewells as well na meron ding hello, welcome. Mga minamahal. So, ano yan? Two ways, mga kapatid. May mga lalabas, may mga papasok.
May mga magsasara, may magbubukas, may lumang bibigay at magbibigay ng bago. Okay? Yun po yun mga kapatid. Ano? So, please, take note, this is not just happening sa isang church o sa isang lugar ng mundo o sa isang bayan. This is buong. Ngayon, ang galawan, puro global, Lahat puro global. The net, internet. Dati marami international. Pero ngayon, lahat na. It's the global, the World Wide Web. Bawat mangyari ngayon sa isang lugar, apektado na kagad yung buong mundo. Na-notice ko, ang unang-unang bulkan na nakagawa niyan, kaya nga itong dekada 90 was the last decade, yung dekada 90 was, ang dami ng signs noong 90s. The last volcano, if not the first, mga minamahal. Okay? But the last volcano na naka-apekto sa buong mundo was Mount Pinatubo. Amazing, dito pa talaga sa Pilipinas. The largest eruption so far. 1990s po yan. 1991 to be exact. Kasi, totoo yan. Di ba nagbibiro sa inyo? Kumalat po yan. Yang Pinatubo na yan. Kahit saan yan. Nadama ng buong mundo yan. So, pagkatapos po nun, makita ninyo, pag may kaguluhan sa isang lugar, buong mundo apektado na. Buong mundo apektado na. Mga minamahal, yung Ukraine, yung Russia, maliit lang na spot yun, apektuhan yung buong mundo, di ba? Sa isang lugar lang idra-drop, buong mundo, yung virus, sa Wuhan lang nagsimula yung COVID. Pero ano nangyari? Naging buong mundo. Yung gulo ng Ukraine sa ng Russia, buong mundo yung nakaramdam nung crisis, mga minamahal. So makikita po ninyo ngayon, any place, any point ng mundo, magkakaroon ng ground zero, pero yung mangyari doon, dama kaagad ng buong mundo, mga minamahal. So ganyan na ang galawan ngayon, ganyan na po. So sa transition, may galawan, puro galaw po ito So galaw-galaw. Hindi ko lang alam kung sino yung mga willing at ready gumalaw, mga kapatid. Ang gumagalaw si God, si Lord. Then expect na magkakaroon nga po dito sa transition na to. Of course, ang ending nito, ang end result po nito is transformation matatransform tayo. Pero ito na nga, hindi na muna tayo sa revelation and innovation. Tayo po ngayon ito recap lang po ito sa word na renovation. Iba na po yung renovation sa innovation. Innovation para you're just coming up with something new, para bang kauna-unahan, para mag-i-initiate ka. But yung renovation is may existing na pero kinakailangan ng remodeling. And of course, bago magkaroon ng reconstruction, magkakaroon muna ng that's the right word for that. Deconstruct. Reconstruct, deconstruct. Hindi ko sinasabing distraction mga minamahal, dahil iba naman po yung distraction. But bago magkaroon ng reconstruction, magkakaroon po muna ng deconstruction. May mga bagay na babasagin. Ayan, tingnan. Remodeling is the process of improving broken, damaged, or outdated structures. Okay, ito, nakalagay din po, modernization, kasi kinakailangan maging relevant modernization, restore, upgrade po ito, updated version. So, pag nag-renovate ka, it's really leveling up. I don't know wala akong makita na renovate na nag-downsize. Alam ko, ang renovation is upsizing Though, may mga ilang cases na magkakwan. May mga ilang cases na magda-downsize. Merong mga magle-level up, meron din bababa. Naku po, wag naman na yun pa yung tulot ng Panginoon na doon tayo sa bababa. Sana mag-level up tayo. Ayun, So, yan, another verse dyan is ito sa Jeremiah chapter 1 verse 10. Yung word ni Lord, pag nilagay sa mouth ni this is a prophetic kay Jeremiah, I have set you this day over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down. Nakita niyo po yung first 4 things dito ay puro deconstruction. It's a demolition thing. So minsan
bawa sa isang church, at may mga matatanggal o kusang aalis o tatanggalin, di ba minsan kung sobrang sama talaga yun ng loob nung galit yung umalis, ano po, gagawin niya lahat ng magagawa niya para mapabagsak yun. So pagagalitan ba natin? Hindi, bahala na si Lord doon. Sabi po dito, maaring isa siya sa mga demolition squad. Ano po, to root out, to pull down, to destroy, and to throw down. So pwede din silang ginagamit din ni Lord. Oo. Pero hindi to totally eradicate, mga minamahal, or wipe out clean. Pag nag-renovate ka, hindi naman mawa-wipe out clean yung building, mga kapatid. Ngayon, it's this war that is happening all over. This is another form of, pag giyera, talaga may mga masira po dyan. Ang dami pong casualty. Pinakamatinding casualty sa war, yung buhay ng mga tao eh. Huwag naman ipaintulot yung nuclear dahil ang hirap ayusin nun. Alam niyo pa, nagkaroon ng nuclear war, makakapag-ayos na ng Earth nun yung creator. Oh, pero kung ganyan lang ng mga rockets, yung mga arsenal na hindi naman ganun well, it's still destructive though, pero nakakatakot yung sinasabing weapons of mass destruction. Yun, iba na po usapan yun, na ang lahat ng elements, no? It will take the creator na para ma-restore yung creation sa dati. Pero makita ninyo yung mga binobomba, yung mga nasira from 9/11, yung mga lugar na mga tinamaan ng mga bombs, mga minamahal, i-redo nila yun. Yan ang alam nyo, isang pinaka-controversial dyan na istorya sa kasaysayan ay yung kay Nero. Because si Nero, he badly, talagang ambisyoso, gusto niya ng New Rome under his name. So, ang nangyari, nagkaroon ng conspiracy of burning the whole city of Rome, kung basahin niyo po yung history. At any rate, hindi ko na po ikukuhan kasi yung oras, para makarami po tayo, kasi may pangako po ako na may dalawa pa pong natitira din kasi transition, renovation, reconstruction. Ngayon, ang dalawang mangyayaring maganda end result sa church is promotion at saka manifestation. Wow! Ready na po ba kayong ma-promote? Ako po, maganda po ang word na promotion. Nakadikit po ito sa word na manifestation. So, ibig sabihin, yung mga bagay na pinangako ng Panginoon, matagal mong inihintay at inaasam-asam, lilitaw na. Pero prior sa promotion at saka sa manifestation, ito pa may isa pang mangyayari sa body of Christ. Dito po ako nahinto last time. Detoxification. Detox. Ilang Wednesday ko nang binabanggit itong detox na to, mga minamahal, kasi nga meron akong napanood na isang military intelligence officer sa Amerika. Ang hirap kasi magsalita dito dahil nakaano tayo kita tayo ng buong mundo, mga minamahal. Pero kaya nga sinabi na kung gusto, yung microwave, alam niyo po yung microwave, may microwave oven at karamihan yan, hindi naman lahat, pero marami na po ang meron yan sa kanilang mga kitchen. At napakadaling mag-init dyan kaysa yung conventional oven or conventional stove. Yung microwave, kaya nga tinawag na microwave, ay invisible electromagnetic waves na nagluluto. Now, ang pinaka number one na sensitive sa microwave ay metal. Lahat ng metal. Kaya nga, may nangyari sa Hawaii na sinabing heat wave. Yung mga unusual heat waves natin ngayon, pinaliwanag na yung mga unusual heat waves natin ngayon na nararanasan na part ng programa na binobomba tayo ng microwave from space ng mga satellites. So, kung yung mga tao, maraming metal sa katawan, hindi po ibig sabihin maraming metal, may singsing, may relo, hindi. Sa blood, yung mga toxic substances, katulad po ng arsenic, ng mercury, naku po, lahat ng mga makikita nyo po yan sa mga kinakain na natin ngayon, hinihinga,
kinakain, iniinom, ang dami na po mga toxic substances. So, we may have to eliminate. How do you get rid of these toxic substances? Ano po, parang nabanggit na natin last time kung ano yung mga dangerous metals doon sa blood. At pag yun po dumami sa blood, nako, kawawa yung liver, yung kidney, and then tapos tamahan ka pa ng microwave. Nako, yun ang problema. Mga minamahal, kaya napakadali na nilang patayin yung tao ngayon na hindi namamalaya ng tao. Kala nila wala kayo napansin, ang daming kaso ngayon ng mga inatake. Inatake sa puso. Ang taas ng record ngayon ng mga inatake, cardiac arrest. Kaya nga po, itong detoxification ay isang paraan how to get rid. May cleansing actually. Pag sinabi niyo pong detoxification, the word toxic is poison. Pag nag-accumulate po yan, wala pong toxic na gagawa ng maganda sa katawan. And kung meron tayong physical body, ganun din po si Jesus Christ may body dito sa lupa sa pamamagitan po ng church. So sabi nga ng isang kilalang kagalang-galang na propeta, Prophet Maurice Cerullo, all truth is parallel. So ngayon, pinrophesy na po ito, 1980s and 1990s pa na mangyayari bago mag-rapture, na ang Panginoon magdi-detox. I-detox ni Lord yung church. Okay? So, ito ngayon na magandang pag-uusapan. Alam niyo po, napakarami po, pero bibigyan ko lang po kayo ng mga basic. Okay? Ang body ni Christ dapat binubuo ng mga totoong Christians, mga tao na totoong tinamaan ng Word of God, nagbago. Yung totoong church at yung totoong Christian may testimony ng bagong buhay. Hindi po testimony yung church membership. Hindi din po testimony yung church attendance. Hindi din po testimony yung mayroong kang skill o may kakayanang magbigay. Those are just, masasabi natin, parang mga serbisyo na yun eh. Lalo kung nagbibigay ka o may ginagawa ka para sa simbahan, skills and services na po yung pinag-uusapan natin, pero hindi po natin pinag-uusapan ng skills and services dito. Pinag-uusapan po natin ay testimony. Okay? Testimony na totoong binago. May nangyaring conversion doon sa tao. So, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan, meron testimony. Church attendance is not a testimony. Church membership is not a testimony. Mga minamahal, okay? Kung ano man yung ginagawa mo sa simbahan o binibigay mo sa simbahan, those are skills and services. But skills and services doesn't count doon sa ginamit sa Revelation 12:11 dahil ang panlaban mo kay Satan is yung testimony. Kinakailangan, maganda yung may ministry, take note. Pero maganda kung yung nagmi-minister ay authorized personnel. Yun ang sinasabi ko po. Hindi lahat ng tanggapan, private at government, binibigyan po ng proper ID yan. Lahat ng tao may kakayanan. Lahat ng tao kaya maging newscaster. In fact, may mas magagaling pang magsalita kaysa yung mga napapanood niyong reporter. Pero papuntahin nyo sa studio yan ng GMA o ng ABS o ng kung saan man news network. Pag hindi sila employed, kahit anong galing nilang magsalita, hindi po sila papayagan ng studio na makaupo doon para ano. Kasi kinakailangan talagang empleyado ka. You belong there. You're a part and a member ng institusyon na yon. Mga minamahal, okay? So, it's not everything that you park in your garage is a car. Do alam natin na ang garage was intended for cars or for car, but not everything inside the garage is a car. Mga minamahal, di ba merong gano'n na parang ano? Now, here are just signs ng mga possible na makakagulo sa katawan ni Kristo na hindi maloloko nito ang Espiritu Santo. Pwedeng lokohin yung mga kapatiran pero hindi pwedeng lokohin yung Espiritu Santo. Mga minamahal. At most likely,
tatamaan ito sa detoxification program ng Holy Spirit. So, ito na po yung mga traits, mga ilan-ilan. Napakarami po nito sa akin listahan eh. Diyos ko, napakarami, no? Sa listahan ko, 30 ito eh. Pero hindi ko na po, kukulangin po tayo sa oras. Bigyan ko lang po kayo ng mga ilan na very... So, what is a toxic person? Ano po? Sabi, a toxic person is someone who brings negativity into your life. Yun. So, isip-isip po. Yung bang kasama mo, kaibigan mo, puro positive ba ang iniisip at sinasalita niyan? Kasi alam niyo po, madali naman malaman kung ano yung espiritu at puso ng tao doon sa sinasabi niya. Sinabi po ni Jesus Christ, out of the abundance of the man's heart, the mouth speaks. So kung ano yung lumalabas, kung ano yung laman at labas sa nguso, siguradong yun ang laman doon sa puso. O yun ang laman ng puso, lalabas ang nguso. Yun ang sabi, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So pakiramdaman ninyo, ang influence, hindi lang yung thought at talk. Ito po yung titingnan ninyo, i-discern. Alam nyo, i-pray natin yung discernment ngayong mga panahon na to. Napaka-importante po nito eh. Pero kahit wala ka nito, pagka si Lord Jesus, hindi kasi natin pwedeng lokohin ng Panginoon, mga kapatid eh. Pwede nyo lokohin yung pastor, lokohin yung kapatiran, pero hindi nyo po maluloko yung Espiritu Santo. Naku po, nakakatakot po makipaglokohan sa Espiritu Santo. Please. Nagawa na po yan sa Book of Acts. May mga ilang tao dyan na natigok dahil niloko yung Holy Spirit. Ingat. Oh, ito. A toxic person is someone who brings negativity into your life. It can be in the form of sharing his or her thought, the way he or she talks, at yung influence niya. Saan ka dinadala? Okay, negativity. They are draining, make you feel bad about yourself. Ayun, hindi ka niya masyadong pinupuri. Laging puna. Puro puna. Instead of building you up, mga minamahal, is wearing you down, draining you, or simply not good for your mental health. Mga minamahal. So, yan po yung mga toxic, no? Now, ito na po, isa-isayin natin. Paano mo malaman kung nakipagkaibigan ka o nakadikit ka o nakarelasyon ka ng toxic na tao? One, ang mga toxic daw po na tao ay in constant need of attention. O attention is very good. Tandaan po ninyo, hindi po posible ang focus kung walang attention. Diba? Tandaan po sana natin, may mga dreams po ba kayo? May mga desires and goals po ba kayo sa buhay ninyo, mga minamahal? I pray na hindi tayo makabuo ng relasyon sa sinasabi pong mga taong toxic. Otherwise, yung focus natin doon sa goal, doon sa hinahangad mong mangyari sa personal mong buhay at saka sa pamilya mo, pwedeng hindi mangyari kung nakadikit ka sa isang toxic na tao. Bakit po? Dahil that person will tend to divert, detract, distract, guluhin yung focus mo. Because this person is always in need of attention. So pag hindi, sa atin pa, sa lumang Tagalog, KSP, kulang sa pansin o gustong laging siya yung nasa gitna, siya yung laging pinupuri, siya yung laging sentro, siya yung laging bida, siya yung laging may sinasabi, siya lang ang may say dahil siya lang ang may K. Always want to be a leader. Yan. So, isip-isip po, hindi ko alam kung nakakakita kayo ng mga taong ganyan, pero pag nakakita po kayo, that is warning number 1. Okay? They are always looking for ways to be the center of attention. They take pride in standing out as the loudest person in the room. Sa kwentuhan, siya yung pinakamaraming sinasabi. Siya yung pinakamaingay. Praise the Lord. Loudest person in the room or being the most controversial. It doesn't matter if wala siyang pakialam if the attention is positive or negative as long na bida ako. Ayan, no? They will lap it all up and still want more. That's, yan, isang sign na yan. Number 2, they are manipulative. Ayun, manipulative. Ibig sabihin, sa prophetic, delikado yung may manipulative tendency. Ano po? Kasi sa prophetic, in the spirit realm, ang tawag po dyan ay Jezebel spirit. Controlling.
Ayan ano? Jezebel. Oh, ang ganda pala ng Jezebel, ano? Yung pala sa Hebrew yun, no? Where is the prince? Okay, wala. Mabigat yan, from the Hebrew, Isabel, which probably means, where is the prince? A ritual question is spoken in ceremonies honoring Baal. Naku po. Jezebel spirit pala, Baal. No? So bagay, nasa Book of Kings yan, no? Okay na, ito, manipulative. Toxic people are often very manipulative. And dahil sila po ay manipulative, they will use any and every known means and methods para lang makontrol ka niya, sumurrender ka. At isa sa mga effective na weapon ng mga manipulative o controlling ng mga tao ay gaslighting. Ay, grabe talaga itong mga word natin ngayon, ha? What is gaslighting? Okay, Bisaya, mga bakak. Titiraan ka ng bakakon. Or if not, manipulate, gaslight. Ano po? These are methods, using psychological methods into questioning their own sanity or powers of reasoning. They will lie. They will use guilt trips, emotional blackmail, and even make threats to get what they want. Uy, grabe to. Psychology na po to. Manipulative. Iwas kayo sa mga manipulative na tao. They are experts at playing the victim card and making others feel sorry for them even when they are in the wrong. So, yan ha. Unti-unti na po to. Binubuksan po natin. Part 3. Karugtong ito. Kasi hindi tayo papunta sa 3 kung hindi. Sa manipulative, sabi dito, expert sila sa playing the victim card and making others feel sorry for them even when they are in the wrong. Ibig sabihin, para makahawa sila, magpapaawa sila. Ganon, ano po? O, yan ang matinding... Alam nyo dyan, natrap si Joshua, ha, ng mga Gibeonites. Si Joshua, na-trick, mga minamahal, dahil nga sa ganyan. Paawa effect. Tandaan niyo po sana, yung awa at hawa ay 1 letter away lang ang distansya. Yung awa is A, W-A, at yung hawa, which means na-infect ka na, nadamay ka na, is H. Ano, they are, now, how do they do this? Kasi dahil magaling sila sa manipulation o sa gaslighting, sa story nila, they are always the victim. Laka. Okay. So, ang kwento ng mga taong toxic, sila yung kawawa palagi sa istorya at sila yung biktima. Ayan ha. Ito po, hindi po ako gumagawa. Psychology po ito. Biruin ninyo, magkano ba ang psychology ngayon pa nag-aaral? Libre na po to. Thank you kung mag-o-offering kayo. Praise the Lord. Ano? Pero hindi, binibigyan na po namin kayo dito ng kwan. Toxic people are always the victim pag nag-istorya sila. It doesn't matter what the situation is or who is to blame. They will always find a way to twist it around to look like it's someone else's fault. Yun. And madali po kasi when you play that card, mabilis ka makakuha ng support. Unless na yung sinasabihan mo ay matalino. Pag mataas ang IQ ng tao na sinasabihan niya, hindi niya makuha yun. Pero kung hindi marunong magbalanse, pag hindi marunong magbalanse yung nasabihan at nauna yung emosyon, nako po, babagsak po tayo pare-pareho sa maling judgment. Sabi ko po, pag mag-judge po tayo, hear both sides first. Alam nyo, ang hustisya, wala po yung kinikilalang kaibigan o kamag-anak. Kaya nga dapat yung justice, meron po yung blindfold. Ano na ba nangyari sa judicial system ng mundo ngayon? May butas, nakakasilip. Teka, sandali, kaibigan ko to. So, syempre, porque kaibigan ko, kakampihan ko. Mga minamahal, hindi po issue yan ng friendship. Ano po? Tingnan ninyo kung ano ang intention. Okay? Si Lord, God weighs the intention.
This is nothing to do with your relationship with the person. It's about the intention of the person. Saan? Papunta yan. Check the intention. Yan, mga minamahal. Toxic people are always the victim. It doesn't, sabi po dito, they will twist. Kuha nila ang istorya. They love playing the victim card. Yan na nga. As it gives them a sense of power and control over other people. That's the way to do it. So, para magkakaroon sila ng power to manipulate, they will lay down their best card. And what is that card? It is the victim card. Mga minamahal kung tawagin po sa psychology. And this gives them a sense of power and control over other people and keeps them looking good, or at least in their minds. Nako, nakalagay ba sa Bible to? Yeah, ingat po kayo, for evil men shall wax worse and worse in the last days, deceiving and being deceived. So yung mga manluloko, ang unang niloloko talaga ng mga manluloko, sarili nila. Masama kung makadamay pa po yan, mga minamahal, no? Of course, misunderstandings happen all the time. Totoo po yun, kahit saan naman, no? Yan, nakalagay, grabe, 2 Timothy 3:13, kumpleto pa pala nga ito, eh. Dahil ako, evil men lang ginamit ko. Ito pero eksakto, evil men and seducers, seduce shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Wait, pa-check nga dyan. Alam ko may warning si Paul kay Timothy. Medyo blunt lang yun, eh. Pero alam niyo po kasi, pastor ako, eh. Ano ba gagawin ko? Ano ba ginagawa ng pastor? Di magturo ng salita ng Diyos. May warning dyan sa Timothy kung sino ang mga prone gumawa niyan. Hindi ko sinasabi, hindi po ako gender conscious dito, ha, or bias. Pero may winarning si Paul na kadalasan nakapabol na gumawa niyan ay mga walang magawang asawang babae. Mga take note, ha? Hindi po ako yun, ha? Hindi ko malay ko dyan. Si Paul yung sumulat niyan na kadalasan ang mga naghahatid at nagtatawid ng mga ganyang klaseng balita ay mga check mo, baka tayo mabato dito, kinakailangan. Hindi po ako bias, pero may specific warning si Paul dyan. Check nga natin. Nakita mo, Faith? About a certain women, housewives. So, grabe. Hindi ko po alam to. Hindi pa ako tao nito. Revelation ng Holy Spirit ito, eh. Ha? Withal, they learn to be idle, wandering about from house to house. And not only idle, but tattlers also and busybodies. Maganda siguro. Siguro kung i-amplified mo yan, may above verse yan. May warning si Paul dyan, eh. Ito lang po, sinilip. Makikita niyo po, kadalasan po ang potential na makagawa po nito. Doon may mga lalaking ganyan din po. Hindi ko sinasabing babae lang. May mga lalaki po. Ang dami pong lalaki ngayon na ang behavior ay babae na rin, ha. Maraming mga binabaing lalaki po ngayon. Kasi nung bata-bata pa ako, nakatutok po ako dyan sa pastoral epistles, eh. 1 Timothy, 2 Timothy, saka Titus. Tatlo po yan, eh. TTT. Mga treat. And sabi po, ang dami pong sabi niya, but refuse. Yan, sulat po ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 4:7. But sa King James Version, refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. So yung mga, hindi ko sinasabi lahat ito applicable sa lahat ng mga misis, pero may mga misis po na wala pong magawang matino, mga minamahala, no? Siguro walang magawa sa bahay, social media ng social media, hack ng hack dito, hack doon, silip dito. Anong tawag dun sa klase na ganun? Yung halos hindi na natutulog, tingin ng tingin sa social media. Hindi, not busybodies, eh. There's another word for that. Yung nalimutan ko na. Another word sa tao na tingin ng tingin. Hinahabol ako palagi. Binabantayan ako. Stalking! Ayan, okay. Stalking. Yung mga stalkers, sila din ang mga potential na mag-talk. Kaya nga minsan, wala pong samaan ng loob. Pagkaalam namin may kaso sa church, yung tao na ganyan, slander, gossip, at saka libel, pasintabi po, prangkahan ko pong sinasabi na dito, pinatatanggal ko na po, mga minamahal, yan, pinaprangka ko na ko. Alam ko na ikaw, maninira din lang, at hindi maganda yung ginagawa mo,
kagad-agad po in-actionan ko na po na hindi na po makasilip pa sa page natin. Ayan na, klaro na po yun. Sabi ko, grabe no. Yet we hear that some of you are living in idle lives, refusing to work and meddling in other people's business. Yan yung mga tao na walang magawa maghapon, nakababad sa social media, at minsan, hindi lang titingin sa problema ng ibang tao, at try silang i-control, magbibigay pa po ng mga advice na magagaling. Unsolicited advice. Yan. Kahit hindi inahinga ng advice, nag-a-advise. Pero hindi naman maayos yung sariling bakuran. Yan. Reality check po yan. So, pinapag-ingat po tayo. Ang talim ko, no? Glory to God. So, at trait number 4, they move too fast. Hala? Di ba may movie na to? Too Fast? Too Furious ba yun? The Fast and the Furious. Toxic people often move. Ito po, kaya ko po sinasabi sa inyo, wala pong personalan nito. Mahal po namin kayo. At buhay ninyo ang manganganib kung nakadikit kayo sa mga ganitong klaseng tao. Yan na. Baka sabihin na may personal yan si pastor para may hugot. Siguro may kagalit yan sa church. Hindi po. Wala po akong pakialam doon sa mga may galit sa akin. Basta ayoko na may galit sa kanila. Pero sinasabi ko po, we value your lives. Bawat buhay natin, lalo kung totoong anak ka ng Diyos, may value yan. Ngayon, kung madidikitan ka ng linta, di ano na nangyari? Naubos yung dugo mo. Delikado ang mga toxic na mga tao dahil mga aagaw ng lakas. Dati nung una, ang tawag po namin sa mga aagaw ng lakas, yung mga bayot lang yung tinatawag namin ng mga aagaw ng lakas. Pero hindi lang po ito yung mga bayot. May mga taong toxic, they will drain you. They move too fast. We care. Kaya nga sabi nga, a warning church is a caring church. They move too fast. Naku, napakabilis naman. Parang kailan lang. Ito, delikado po to. Sa Bible to eh. Parang kailan ka lang umattend dito, may position ka na kaagad. Wow Yan. So, delikado po yan. Mga minamahal. Yung mga totoong tao marunong maghintay. Pero yung mga taong gustong laging bida, nako. Kahit hindi tinatanong, nagbababa ng mga credentials. Mga minamahal. Sabi ko nga sa inyo, may mga unsolicited advice, may mga hindi mo pa tinatanong, hindi naman nag-a-apply, bibigyan ka ng sandamakmak na credentials para nag-a-apply sa trabaho. Okay? They move too fast. Toxic people often move too fast in a relationship, be it in friendship or love. They will want to get serious quickly without getting to know you first. This is a huge red flag. And you should be very wary of anyone who tries to do this. Grabe no? Malapit na matapos. 5 minutes na lang. Dami pa po nito eh. Pero sige lang. Tapusan natin to kasi kinakailangan malaman ninyo eh. The moment na ma-detoxify ni Lord yung church niya, kasi He's coming for a pure one. Amazing ito. Ito na naman. Ikaw talaga pastor. Pastor ka ba? Okay. Kasi ito ito yung hindi maganda Dapat makorek ka na to Pag hindi ko to kinorek ngayon, kailan ko pa iko-correct to bahala na kung makikinig kayo sa correction ko. Ang Word of God at saka ang wisdom works two ways. Ganito. Hindi pwedeng bias. 1. Pag yung mga rebelde ang nakapatay sa mga sundalo, happy sila. Pero pag ang mga sundalo sa engkwentro sila ay nakapatay ng rebelde, mga minamahal, yung sundalong napatay ng rebelde, ililibing na lang yun with honors ng gobyerno. Pero hindi yan magpapail ng sandamakmak na protesta dun sa nakapatay na rebelde. Pero pag mga rebelde ang napatay, ang sigaw ng bayan, human rights. Tama? Na-violate yung human rights. So may mga right yung mga rebelde kaysa yung mga nasa gobyerno. Aray. Ganito din. Pag yung mga kalaban sa church o maninira ng church ang naninira, mga minamahal, hindi nila alam yung honor your father and your mother and submit
to the authorities that God has wala yan. Pero pag sila ang nakorek ng mga pastor, ang ilalagay kaagad, God is love. Let us love one another. Mga minamahal, meron pa pong team song yun na ang Diyos ay pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin ay pag-ibig, so mga ibigan tayo. So, hindi po patas yun. One-sided yun. Okay? Dapat kung mag-iibigan tayo, pareho, hindi lang isa. Pag kinokorek kayo noong inyong ama sa Panginoon, mahal kayo noon. Yun ang totoong pag-ibig. Pag kinokorek ka. Okay? Hello? Sabi ng Bible, whomever the Lord rebukes, yung ama, pag pinalo yung anak, hindi ibig sabihin galit siya sa yung magulang, pag kinorek yung anak niya, because the parent loves the son. Whom the Lord loves, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Ayan, klaro po. Makikipag-argue pa ba kayo sa pastor? Pastor na nga yun eh. Okay? So, pag yung ama yung nag-correct, ibig sabihin, mahal ng ama yung anak. Dahil kung hindi kinorek, ang turing ng ama doon sa bata, bastardo. Tapos pag tinira niyo yung tatay ninyo, walang kaso yun. Sinira ninyo yung tatay ninyo, walang kaso yun. Nilalabas nyo lang yung saloobin ninyo. Pero pag kinorek kayo ng spiritual authorities, babanatan ninyo ng let us love one another, pagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Diba? Forgiveness. Ay, ito sandali. You're taking the word of God out of context. Sino ba nag-ordain sa inyo? Ipakilala nyo po sa akin. Para naman ma-congratulate ko kung sino man yung pastor o bishop na nag-ordain sa inyo sa ganyang klaseng doktrina. But God is a God of order. May order po ang church. Hindi po pwede maging disorder yan. Okay? So, love. Open rebuke is better than secret love. So, pag nire-rebuke ka, huwag kang pumalag. Mag-thank you ka. Kung totoo naman yung rebuke at may mali, di sabihin mo, thank you po, pastor. Salamat sa pagmamahal ni Lord at saka pagmamahal niyo sa akin na kinukorekan niyo ako. Kung totoo naman na may nagawa ka. Di ba? O, ganun. Pero yung nire-review ka nang wala ka naman ginagawa, that's another story. No? Mga minamahal. Pero kung may nire-review na pagtutuwid, correction, wag natin mamasamain po yun. Love po yun. Hindi ko alam pagka nare-review ka, sasabihin, mga gibigan tayo sa isa't isa. So, sino ba yung, ewan ko, hindi ko alam kung sinong Bible school teacher ng tao na yun. Ano po, mga minamahal. Okay. Their emotions can change on a dime. Yan. Ano ibig sabihin? Yung mga toxic na tao, ang bilis din pong mag-swing. Yun ang bagay na music pala. Ha? Dahil hindi pa po tapos itong topic ko, sa susunod na opening, ang opening song po natin sa susunod ay yung kanta ni Sharon Cuneta, Swing. Okay, noong 1980s. BS10 Company yata. No? Swing mo. Okay? So yung sinasabi pong swing, bakit po? Their emotions can change on a dime. Toxic people often have extreme emotions and can change them on a dime. 1 minute, they could be happy. The next minute, they're angry and screaming at you for no apparent reason. Okay? So this can be highly confusing and frustrating as you never know what mood they'll be in from. So nakakatakot, no? Mabuti pa yung mga bulkan, minomonitor ng pillbox. Pero yung toxic na tao, paano kaya natin lalagyan yung toxic na? Pakaramdaman nyo na lang. Siguro pag naka-smile, lapit tayo. Pag hindi naka-smile, distansya, amigo. Nang minamahal. Ganun na lang. Madali namang malaman kung yung tao happy. Pero nakakatakot kasi ang bilis lang ng pagbabago eh. Pwedeng ang saya-saya tapos wala pang 1 minuto biglang magbabago. No? So, God, i-detox nyo po kami. So magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Itutuloy po natin itong pagtatalakay natin ng mga signs ng mga toxic na tao na nililinis ni Lord sa katawan niya. Hindi po ito tinataboy ni Lord. Nililinis. Iba po yung nililinis sa tinataboy. Baka na naman ma-out of context. Agay! Praise the Lord. Kailangan talaga bigyan nyo kami ng tamang discernment, Lord. Kasi
Pag walang discernment of the Holy Spirit, naku po, napakadali po kaya ma-out of context, no? Purihin ng Diyos. Let's remain subjective doon sa kung ano yung subject. Huwag tayong umalis, ha, mga minamahal. Huwag tayong mag-divert doon dahil susunod naman po diyan ipo-promote at yun na nga, ang last na mangyayari is promotion and manifestation. So get ready to be promoted. And lahat na mga ina-expect nyo sa Panginoon darating once na matapos yung purification. O yung detoxification, another word is, I think the biblical, because wala pa man kayong makakita sa Bible na word na detox is purging, refining, purification. Because Jesus Christ is coming for a pure church. So God bless you po. Maraming salamat, Ama. I pray na ang aming BSK ay magamit ninyo sa pagtutuwid ng aming pong mga kalikuan, mga maling paniniwala, maling gawain. Hindi naman po kasi all the time, puro pangkiliti yung Word of God. Diba, sabi nga ninyo, pag kami po'y kinokorekan ninyo, mahal niyo po kami. So maraming salamat, Ama, kung kami po ay na itutuwid at na iaayos ang aming landas. Kaysa naman kami po mapahamak. We appreciate that. We are grateful. I-bless niyo po ang bawat isa. Thank you for the faithful ones. I-bless niyo po sila ng blessing na hindi po nila kaya. And Lord, change our hearts. Kasi sometimes ang deception nangyayari po sa puso namin. Sabi nga ng Bible, pag ang heart namin hindi namin sinurrender, it can be the most deceitful of all. The heart is deceitful above all things pag hindi po ito na-renew, hindi ito na-purify. So give us a pure heart and bless everyone. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Magandang gabi.